balikan natin yung topic tungkol sa naging interview ni Corina Sanchez saka ni Julius Babaw sa kontraktor, mga kababayan, mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya. Sabi ni Mr. Vergel Santos, pinopromote nyo ang kontratista. Itong dalawang host nag-interview doon sa isang kontraktor. Ang puntong nakikita ko, pinopromote yung kontraktor. Pep News. Interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya, burado na sa YouTube. Yung kay Julius Babaw, nakikita ko pa. Sabi dito sa report ng pep.ph, mula sa mahigit 300,000 views bago ang kontrobersyal na Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto noong Agosto 21, mag-iimbestiga yung BIR. Ito, mga kababayan, most expensive purchases na kotse. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo uli sa ating podcast, Live with Dante M. Balikan natin yung topic tungkol sa naging interview ni Corina Sanchez saka ni Julius Babaw sa kontraktor, mga kababayan, mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya. Nag-react kasi, mga kababayan, yung veteran journalist na si Vergel Santos, member ng Board of Trustees ng Center for Media Freedom and Responsibility. Sabi ni Mr. Vergel Santos, pinopromote nyo ang kontratista. Itong dalawang host nag-interview doon sa isang kontraktor. Ang puntong nakikita ko, pinopromote yung kontraktor. Hindi niya nagustuhan yung interview ni Corina Sanchez saka ni Julius Babaw kasi pinopromote daw yung kontraktor. Yan naman, buhay naman nila yun. Di ba yung grupo mo, ang pangalan, Center for Media Freedom and Responsibility. Gusto mong kontrolin yata yung freedom ni Julius Babaw saka ni Corina Sanchez, ilang mga journalist, di kontra na sa inyong grupo yan. Yung advocacy ng grupo ninyo na media freedom and responsibility. Ito, mga matatanda na rin. Mga veterano na rin na journalist sila Julius Babaw at Corina Sanchez. So, responsible na rin sila sa mga choices nila sa buhay. Pala sila din sa buhay nila. Kung hindi mo nagustuhan, Mr. Vergel Santos, yung pag-interview ni Corina ka ni Julius Babaw, di, gumawa ka rin ng sarili mong interview. Itanong mo dito ay Sara Diskaya kung saan ninakaw yung kanyang multi-billion luxury assets. Ikaw yung magtanong, taga-media ka rin. Talaga naman tong taong to. Kanya-kanya na hilig sa buhay. Sa tingin nila, maganda niya itong i-feature na isang kontraktor. Kasi after ng interview, may kita. O diba? Sa kanila, wala man yung mali siya. Kasi lifestyle, paano yumaman yung isang kontratista? At maganda yung resulta, di ba? Kasi consequence ng kanilang interview o dinalaman ng buong mundo na nagyaman pala sila sa DPWH. Ito na ngayon, iniimbestiga dahil sa mga flood control projects na palpak. Yung iba ghost, maganda yung epekto ng interview. Kahit hindi intentional na ma-expose, willingly in-expose nila yung kanilang kayamanan na nakakalula. O di ba? Kung hindi nila yon na-expose na interview, o di wala tayong pinag-uusapan ngayon. Kaya kung hindi mo nagustuhan, kanya-kanyang style ang mga journalist. Huwag mo nang pakialaman sila. May sariling style din sila. Gusto nilang interview yung multi-billionaire na kontraktor, di ano naman. Ngayon, kung iniisip mong na-promote, hindi po na-promote, sira. Yan nga po ang laking problema ng mag-asawa ngayon. Nasira dahil sa interview. Bakit? Abuli na ng BIR yung mga assets nila. Iimbestigahan na daw ng BIR, mga kababayan. Baga mga nandadaya pa to sa pinagbabayad, sa mga tax obligations nila. Di ba po? Yan ang sabi rito sa Pilipinas Today, Batangas. Isang hot issue ngayon ang naging panayam ng media personalities na sina Julius Babaw at Corina Sanchez sa private contractor na si Sara Diskaya tungkol sa di umano'y rags to riches life story nito na naging kontrobersyal matapos pumutok ang issue sa bilyong halagang anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Yun ibang nag-i-interview kasi yung mga ini-interview ay either may alam o maaaring may kinalaman
o maaring sangkot sa mga usaping nasagap. Paliwanag ni Santos sa panayam sa programang Facts First ni Christian Esguera kagabi. Kabilang sa mga kumpanyang pag-aari ni Diskaya ay Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na kabilang sa 15 top contractors na kumorner ng 20% flood projects sa bansa kung saan karamihan ay sinasabi na palpak, overpriced o ghost o guni-guning proyekto. Una nang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na naging katunggali ni Diskaya sa mayoralty race noong May 2025 elections na posibleng tumanggap sina Corina at Julius ng 10 million pesos para sa interview sa kontratista na di umano'y sangkot sa katiwalian sa mga government projects. Ang tanong ko sa sarili ko, bakit pa ipiniture ito ng mga ito? Sinabi ni Santos kay Esguera na isa rin sa nagduda sa intensyon ng dalawang veteranong broadcasters. Pag na ninyo pakialaman yung mga ini-interview nila, kung hindi ninyo nagustuhan yung pag-interview, di kayo ang gumawa ng interview, sariling interview ninyo. Invite din ninyo si Diskaya at itanong ninyo, point blank, saan mo ninakaw ang ipinangbili mo nitong mga luxury mo sa buhay? Ayan ang itanong mo, kumbaga, yan ang gusto ninyong mangyari. Di ba? Tayo mga journalist po, iba-iba yung strategy at we're responsible journalists. Anyway, ang pangalan natin, nakadepende ating mga ginagawa. Matatalino ang ating mga tagapanood. Alam nila yung bayad at alam nila yung hindi. Pag sumobra sa promotions, ibig sabihin yan, paid advertisement o embedded. Yan ang ginagawa ngayon na practice. Ngayon, in-interview si Danilo Araw, profesor sa Mascom sa UP. At ang sabi niya, may ethical standard niya tayong ino-observe ng mga journalist. Tama naman yun. May ethical standard talaga. Na dapat alam ng tao kung alin yung mga paid broadcast. May disclaimer dapat yan yung mga interviews. Na ang programang ito ay paid broadcast. Diba? Tulad ng mga advertisement, political advertisement po, alam na nila. Ayan na political ads, bayad yan, alangan man libre yan. That is part of the business ng media industry. Tama po? Pero bigyan natin ng laya na mag-interview ng gusto nilang interviewin. Itong mga journalist na to. Kasi these people are responsible journalists sila din, na tulad ninyo. At may iba-iba tayong pamamaraan sa pag-interview. At may mga choices tayo kung sino yung gusto nating interviewin. Hindi ka man pwede magdikta kung sino ang gustong interviewin itong mga taong ito. Kasi pag kayo na ang gusto magdikta, wala nang freedom, media freedom. Violative na dito sa advocacy ninyo, sa grupo ninyong Center for Media Freedom and Responsibility. Tama po? Hayaan natin yung mga mamamayang Filipino, mga viewers, mga readers, ang magusga. Pag ayaw nila, tingin nila bias si Corina Sanchez kasi bayad, or si Julius Babaw, bias, no-promote yung kontraktor kasi kakandidato. Ang consequence niyan, unti-unti mawawala yung kanilang credibility bilang mga journalist. Yung engagement nila babagsak. Ayun na yon ang judgment ng publiko. Pero sabi nga natin, laking tulong yung interview nila kasi nalaman natin kung gaano kayaman itong pamilya Diskaya. Kailang sa latest na report ng Pep News, interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya, burado na sa YouTube. Yung kay Julius Babaw, nakikita ko pa. Sabi dito sa report ng pep.ph, mula sa mahigit 300,000 views bago ang kontrobersyal na Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto noong Agosto 21, 2025, meron ng 847 views as of August 2023. At patuloy na tumataas ang bilang ng mga manunood sa panayam ni Julius Babaw sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Na-promote po dahil sa controversy, di pinanood tuloy, di dadami yung revenue sa YouTube ni Julius Babaw. Nakatulong pa. Kaya, importanteng controversy po. Yan ang negosyo ng media. Pag may controversy, tumataas yung views, yung engagement. Kung sa mainstream media, yung ratings nila. Maraming nanonood sa telebisyon. Kung sa dyaryo, maraming nagbabasa. Maraming komersyal. Maraming hanap buhay. Yan ang ibig sabihin yan. Naganap ang panayam ni Julius sa mga Diskaya noong September 2024. O kita ninyo, mababa lang yung engagement, yung views, 300,000. Dahil sa controversy, biglang naging 847,000.
na triple. Negatibo man ang mga reaksyon at opinyon sa panayam na mapapanood sa Unplugged YouTube channel ni Julius, at kahit deactivated na ang comment section nito, hindi pa rin mapigilan ang pagpapakita ng interes ng ilan nating mga kababayan. Maraming netizens ang nag-react sa payag ni Sara na payong ang rason kaya binili niya ang luxury car na Rolls Royce, nagkakalaga ng 23 million pesos hanggang 26.7 million. Rolls Royce na may Hermes orange interior ang isa sa 40 luxury cars na nakaparada sa parking lot ng pagmamay-ari nilang gusali. Ipinagmalaki ni Sara na nagustuhan nito ang mamahaling sasakyan dahil natutuwa ako sa payong, pero hindi ko ipinapagamit ang payong na ito kasi mahal yung payong. Yan yung feature ng Roll. Kaya ako binili kasi natuwa ako sa payong. Tapos ngayon, yung pagpiflex ng yaman ng pamilya Diskaya, haabuli na po ng BIR. Mag-iimbestiga yung BIR. Ito, mga kababayan. Most expensive purchases na kotse Dali. noon. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. Di siya gagamit na rin pala. Yes. Ay, paano, no? Yes. Napakaswerte naman ang mga anak niyo. And this is O ngayon, yung swerte mga kababayan, naging kamalasan na. Kasi malamang, matulad mga kababayan kay Janet Lim Napoles, ang mag-asawang Diskaya. Left and right ang umahambol sa kanila ngayon dahil sa pagkasabit dito po sa mga flood control projects. Talagang tama ang sabi sa Bible, in everything there is a season in time. A time to laugh and a time to mourn. Di ba ba? Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.